Nakasandal si Trick sa isang panig ng dingding sa loob ng auditorium ng St. Peter's College. Tinapik siya sa balikat ni Lee. Kadarating lang nito. Pasok na ba si Irene Man? Tanong nito. Nilingon niya ito. Muntik pa siyang matawan nang makitang may lipstick ang mga labi nito. Kumalat yun sa palibot ng bibig nito kaya mistula itong clown na kinulang ng costume. Fire engine lipsticks don't suit you, man. Next time try the pretty pink shade. Pambubos ka ni rito. Natatawang pinahin nito ang bibig gamit ang likod ng palad. Nang tawagin ng host ang pangalan ni Irene ay malakas na naghihiyawan ang mga klase nito na nasa gitnang row, maging ang ibang estudyante na mula sa iba't ibang kurso. Walang duda, taob ang lahat ng kalaban nito sa dami ng supporters nito. Wala na, guhong tumama na ang mga kalaban niya, panalo na ang kandidata natin. Komento ni Lee habang nakikipalakpak. Satisfied na tumango siya. Tama ito. Lamang na lamang si Erin sa ibang mga kandidata. Pinalakpakan ito sa talent portion na magpakita ito ng husay sa pagdadrums, lalo pat ang kanta ng kanyang bandang sinabayan nito. Ilang araw siyang napuyat dahil sa pagtuturo dito. Kung maaari nga lang ay kasama itong buong banda pero kailangan ay solo lang ito. Lalong lumakas ang hiyawan pagdating ng question and answer portion. Sa ganda at husay ng sagot nito sa tanong dito ng host, ay natitiyak niyang naungusan ito sa score ang mga kalaban. Hindi na niya kailangang tapusin ang panonood. Sigurado na siyang maiiuwi nito ang corona. Isa pa hindi naman ang presensya niyang mahalaga rito. Ang talagang gusto nitong makita na nanonood dito ay ang kapatid niya na opisyal ng nobyo nito. Pero natitiyak niyang hindi makakarating ang kapatid niya. Biyernes noon, may regular itong pinupuntahan sa ganong araw. Tara jamming tayo sa inyo. Got a few words to add doon. Sa binubuo naming kanta ni Gabi, yaya niya kay Lee. Sumama na lamang siya rito. Irene, okay ka lang ba? Nag-aaral lang tanong sa kanya ni Crystal. Wala pa rin imik si Irene habang naglalakad sila. Patungo sa sakayan ng jeep, nakapagpalit na siya ng t-shirt at maong pants. Siya ang itinanghal na bagong Miss SPC. Dapat ay masaya siya dahil nanalo siya pero pakaramdam niya ay siya ang pinakatalo sa lahat ng contestant. Walang nakarating isa man sa mga taong inaasahan niyang dadalo at magbibigay ng suporta sa kanya. Nasa Cebu ang mama niya dahil may dinalahan itong business conference kasama sina Tita Doris at Uncle Cole. Si Ivan ay ilang beses pang nangakong makakarating ay naipit sa emergency meeting ng kumpanyang pinaglilikoran nito. To make matters worse, nasiraan pa ang kotse nila. Kinailangan pa yung ipataw ng driver nilang si Mang Geraldo kaya ngayon ay jeep ang sasakyan nila ni Cristel pa uwi. Oo, okay lang ako. Sagot niya. May sasabihin pa sana siya pero naudlot iyon dahil sa malakas na pagbusina ng tumigil na pajero sa tapat nila. Hey, Mrs. PC, hop in. Wika ni Lee nang makangiting sumungaw ito sa bumukas sa bintana ng backseat. Nalipat ang tingin niya kay Trick na nasa driver's seat. Tila naiinip ito. Tinapik-tapik nito ang manibela. Waring sadyang ipinapalam sa kanya na hindi nito ideya ang pag-alok ng sakay sa kanilang magkaibigan. Sa tabi nito ay nakaupo si Lab, ang pinsan ni Lina sa pagkakaalam niya ay girlfriend ni Trick. Kung pagkainip ang nakaristro sa mukha ni Trick, iritasyon at nangungutyang ngiti naman ang nababasa niya sa mga mata ni Lab. Ang inisyal na reaksyon niya ay tumangging sumabay sa mga ito, pero nang makita niya ang nakakainis ng ngiti ni Lab, ay nagbago ang kanyang isip. 2 beses pa lang na itong nakakatagpo at sa parehong pagkakataon, ay tahasang ipinakita nito ang disgusto sa kanya. Nakakahawa yata yun dahil pati siya ay nairitan na rin dito. Pinauna niyang sumakay sa pajero si Cristel nang pagbuksan sila ng pinto ni Lee. Bumaba pa ang lalaki at inilalayan sila. Animo professional chauffeur. May kasamang pagbaw pa. Congratulations, Irene. Wika pa nito. Hinawakan nito ang isang kamay niya at hinalikan. Salamat. Nag-iinit ang kanyang mga pisngi. Huling-huli kasi niya mula sa rearview mirror ang nanunoy ang ngiti ni Trick. Para bang sinasabi na hindi ito sang-ayon sa pahayag ng kaibigan. Ilang minuto na silang bumibiyahe nang sabihin ni Crystal na ibaba na lamang ito sa talipapa malapit sa bahay nito. May bibilhin pa raw kasi ito. So mayroon dito si Lee na may pupuntahan naman daw sa isang kakilala. Pasimple kasi ang kinindata ni Crystal. Nang sundan niya ito ng tinay halatang kinikilig ito. Habang magkaagapay ito at sili sa paglalakad, matagal na kasi itong may crush sa bokalista ni na Trick. Kung sa bagay kung wala lang siyang nobyo ay kikiligin din siya kay Lee. Walang duda na ito ang pinakagwapo sa 5 miyembro ng The Peterson Band. Nang paandarin uli ni Trick ang sasakyan nito ay sakalang niya narihilinis na silang 3 na lang pala nito at nilabang ni Iwan doon. Base sa kanina pa hindi pag-uusap ng dalawa, nahulaan niyang magkagalit ang mga ito.
Lalong bumigat ang tensyon sa pagitan nila mula nang magkasagutan sila ng nagdaang linggo tungkol sa pagtatalo nito at ni Ivan na hindi pa uli sila nagkikita. Nanalo ka pala sa Miss SPC, pero bakit wala sa Ivan? Boyfriend mo siya, diba? Bakit hindi siya noon? Bakit hindi ka man lang niya sinundo? This is your night, wika ni Lab. Busy siya sa trabaho. May emergency meeting kasi siya. Sagot niya. Hindi niya alam kung imahinasyon lang niya o hindi ang malisyosong ngiti sa mga mata nito. Tumawa ito, sabay overacting. Nagpahid ng luha dahil hindi mapigil ang pagtawag. Narinig mo yung trick? Emergency meeting daw. My, she really doesn't know what is she. Pues, shut up, Lovelyn. Awat dito ni Trick. Lumagundong sa loob ng sasakyan ang galit na boses nito. Napapitlag sila nila. Kahit bayaran siya ng 1,000,000, ay hindi siya makikipagpalit ng lugar sa babae habang inaanan nito ang puno ng galit at malamig na titig ng nobyo nito. Umakas sa mukha nila bang pagkayamot pero waring hindi ito naglakas loob na sagutin at kontrahin ang init ng ulo ng nobyo nito. Sa halip ay binaba nito ang bintana sa tabi nito at nagsindi ng isang stick ng sigarilyo. Umisod siya palayo sa likod ng upuan nito at nagtakip ng panyo sa ilong. Inagaw ni Trikayla bang umuusok ng sigarilyo at itinapon ito yun sa labas ng bintana. Hey, ano bang problema mo? Pangil na sabi nila. Hinihika siya rin sa usok ng sigarilyo. Kung gusto mong manigarilyo, sabihin mo lang at ibababa kita. Isara mo na yung bintana. Malamig pa sa yelong wika ni Trick. Tumawa siya. Sabay lingon sa kanya. Nagbabaga sa galit ang mata nito. Oo nga naman. May kasanga mga pala tayong reyna na hindi pwedeng mausukan kung mainit. Puno ng sarkasmong sabi nito. Piliin niyang ibaling sa labas ng bintana ang kanyang tingin kaysa patulan ito. Curious lang ako, Erin. Sagutin mo ako honestly, please. Napilitan siyang tingnan ito pagkarinig niya sa kaaya-ayang boses nito. Pero nang magsalita ulit ito ay naging matalim uli ang boses nito. Gayon din ang tingin nito. Ano bang ginawa mo at nabitang mo si Ivan at Trick? Magkapatid pa ang tinuhog mo at napahinto ito sa pagsasalita na magpreno ng marin si Trick. Kung hindi siguro sila naka-seatbelt, malamang ay 3 silang tumalsik palabas ng windshield. Tingnan ito ng matalim silam. Mabuti na lang hindi nakakamatay ang tingin dahil kung hindi naging saksi na siya sa madurong pagyao ni Lab. Sino man sa kanila hindi na nagsalita. Wala siyang balak na alamin ang tunay na hangganan ng malinaw na pinipigil na galit ni Trick. Kaya hanggang makababa si Lab sa tapat ng bahay ni Nali kung saan pansamantala itong tumutuloy ay walang usapang namagitan sa kanila. Hindi na nito nagpaalam pagkababa nito ng sasakyan. Wala akong balak na magmukhang driver mo. Lumipat ka rito sa harap. Utos sa kanya ni Trick. Nagtama ang mga mata nila sa rearview mirror. Umuntong hininga siya at saka tumalimat. Habang bumibiyahe sila, hindi niya maiwasang sulyapan ito ng palihim. Tinatansya niya ang mood nito. Noon lamang niya nasaksiyang magalit ito ng gusto. Matindi sigurong pinag-awayan ito at ni Lab. Kung ano man yun ay medyo naaawa siya kay Lab. Nakatitiyak siyang tapos na ang relasyon ng mga ito sa gabing iyon. Nagtataka nga siya kung paano tumagal ng 1.5 buwan na nobya ito ni Trick gayong karaniwan ay hindi umaabot ng 1 buwan ang mga relasyon ng binata. Pero hindi niya masyadong kilala si Lab. Baka may nakita si Trick na hindi nito nakita sa ibang naging nobya nito. Kung ano man iyon ay ngayon masusubukan kung sapat na ba ang katangian ngayon ni Lab para hindi putulan ni Trick ang relasyon ng mga ito dahil sa malisyosyang pahaging nito tungkol sa kanilang tatlo ni na Trick at Ivan. 3 na ba ang ulo ko? Ha? Napapitlag silang marinig ang matabang na boses nito. Nakataas ang isang kilay nito at may tabinging ngiti sa mga labi nito. Kanina ka pa nakatitig sa akin. Napakurap-kurap siya. Nakita ka na kanina sa audience. Hindi ko alam na pupunta ka. Wala sa loob na sabi niya. Sumasagot siya sa tanong na ibinigay ng MC ng mahagip ng mata niya ang agaw pansing figura nito. Hindi niya may paliwanag pero parang inuudyokan siya ng mga mata nito na ibigay niya ang pinakamagandang sagot na maaari niyang maisip. Bakit hindi? It's always fun watching you make a total fool of yourself. Excuse me, pasig na sabi niya. I was crowned as the Sir Miss SPC. Hindi basta ibinibigay ang titulong yun sa kung sino lang. Kinakailangan may average grade ka na, at least 91 bago ka mapiling kandidata, kaya hindi mo pwedeng sabihin it's just a pageant for fools. Sure, pabaliw lang sabi nito, sabay kibit balikat. Hindi na ito muling umimik. Nakakunot ang nung napakagat labi siya. Nagsisi siya sa sinabi. Mabuti pa nga ito, pinanood siya kahit wala na ito. Nang putungan siya ng corona. Thank you for coming to the pageant. Pasensya ka na sa mga sinabi ko sa iyo last week. Wika niya sa mababang tono.
Hell, will you cut it out? Hindi mo kailangang umaktong Miss Nice Girl sa akin. Save it for Ivan. Malamang ma-impress siya sa holier-than-thou attitude mo. Sinasayang mo lang sa akin yan. Maras na umiling ito at tumawa pa ng baho. Dahil mas gusto mong inaaway ka na sinisigawan sa bagay-bagay yung sa rough and tough bad boy image mo. Sa angry snarls, brooding silence and first glares na trademark mo para makahata ka ng mga baliw ng babaeng akala mo'y mahuhukay silang kalambutan sa mabagsik na anyo mo. Puno ng disgustong wika niya. Ang hirap talagang hulihin ang loob nito. Awayin niya galit, batiin niya galit pa rin. You know better, ganun ba? Parang sigurado kung wala silang mabuting makikita at mapapala sa akin. Nanghahamon ang tono nito. Natitiyak kong wala nga. Wala kang pakialam maliban sa mga laga mong hayop at sa musika mo, Trick. Sino mang humadlang sa nakalaan mong oras para sa mga yun ay nag-aaksaya lang ng panahon. Peke ang iting sabi niya. Paano mo nalaman, Aber? You haven't seen the other side of me yet, darling. Baka magulat ka kapag natuklasan mong mas mahusay pa ako sa kapatid ko. Ngumiti ito ng malapad. Malinaw ang ibig sabihin niya lalo na ng puno ng kapilyo ang hinagod si nito ng tingin. Kung noon ay hindi niya alam ang itsura ng isang lalaking kayang manghubad ng damit ng ibang tao gamit lang ang mga mata, ngayon ay alam na niya. Dahil iyon mismo ang ginagawa ni Trick. Tila niyang pinatagal pa nito ang tingin sa dibdib niya. Pinalisikan niya ito ng tingin. Bastos, ihintiw mo, bababa na ako. Pangila sabi niya. Nagsabulubong ang mga kilay nito. Bakit ano bang pagkakaintindi mo sa sinabi ko? Ang ibig ko lang sabihin ay maaaring mas maalalahanin akong nobyo. Hindi ko paasahin ang girlfriend ko, tapos ay bibigay nila. Lalupat na ngako ako. Nanunuyang sabi nito. Malinaw na ikinasisiya pa nito ang pagdaramdam niya sa hindi pagsipot ni Ivan sa beauty contest na sinalihan niya. Ang akala pa naman niya hindi siya tutuksohin nito tungkol doon pagkatapos nitong sawayin si Lab. Yun pala ay gusto lang nitong ito mismong sumaway sa kanya. Pinukol niya ito ng matalim na tingin. Itikom mo ang bibig mo kung ayaw mong ang palad ko ang magpatikom dyan. Now, that's what I like about you, darling. Mas gusto ko kapag para kang tigring manlalapa kaysa tupang ubod ng amo. Walang halong arte at pagpapanggap tulad ng iniaakto mo kapag kasama mo si Ivan. Sa pagkagulat niya, ibinitiman nito ang manibela sabay palak. Patrick, natatarantang hinawakan niyang manibela. Kinabig na yun pakaliwa upang huwag silang sumampa sa sidewalk. Baliw ka ba? Muntik na tayong ma-accidental dahil sa kalokohan mo. Galit na sabi niya. Nagkibit balikat lang ito. Tila hindi apektado kahit muntik na silang maaksidente. Naiinis na ibinaling niyang tingin sa harap ng kotse. Total malapit na sila sa subdivision nila. Titiisin na niya ang ilan pang minuto sa piling nito. Pero ang inis niya ay dagling napalitan ng pagtataka nang mapansin niyang iba ang kanyang binabagtas nila. Nagkamali ka ba ng liko? Hindi ito ang daan pa uwi. Alam ko, hindi ako bulag. May daraanan lang ako, wala ka naman sigurong ibang lakad. Wika nito. Nagsalang ito ng CD sa player. Pumailan lang ang kanta na hindi pamilyar sa kanya ang lyrics. Ikalawang ulit na ang chorus nang matanto niyang hindi lang ang boses ng mga lalaking umaawit ang pamilyar sa kanya, kundi pati ang beat ng drum sa background. Yun mismo ang ritmong ilang beses na niyang naririnig na pinapraktis nito tuwing pumapantas siya sa bahay nito at madaraan ang bukas ang silid nito. Ikaw iyon? Bulalas niya. Yan, na-record namin nila nung isang araw. Wow, ang galing. Ang akala ko hindi ko lang kilalang foreign band ang tumutugtog niyan. Kaya pala parang narinig ko na ang lyrics. Iyan yung nirecite na tula ni Ars dun sa prom night nang nililigawan niyang high school student. Mahang sabi niya. Ang mula ang mukha nito at tikim ng niya. Kaya dapat samantalahin mo nang makasama at makausap ako ng ganito. Bukas makalawa ka, kailanganin mo nang humingi ng appointment sa manager ko bago mo ako makausap. The Petersons and fast racing stars, darling. Soon you'll have to please yourself by just gazing at me from afar. Pabilong sabi nito. Natutuwa siya sa pagbibiro nito. Sinakay na lang niya iyon. Naghalungkat siya sa magulong compartment. Nang sasakay nito ng kahit anong papel at ballpen, pagkatapos ay nagpapirma siya rito. Later may kasama pang kiss, wika nito. Natatawang napailing-iling siya. Pero nang makilala niya ang kalsadang tinatahak nila, ay nanigas siya sa kinakaupuan. Patungo sila sa Ilaya, ang lugar kung saan ayon sa ilang kakilala ng mama niya, ay nakatrading umano ang papa niya at ang pangalawang pamilya nito. Trick, relax rin. Sabi ko naman sa'yo, wala akong balak na isalvage ka. Hindi siya nakaimik, hindi pa siya nakakapunta sa bahay ng papa niya. Mula kasi nang iwan sila nito ay tila tuloy na rin silang kanalimutan nito. Kahit anino nito ay hindi na niya nakita pa. Ang kalamang naroon din lang sa San Pedro hindi
ng ibang lugar tulad ng unang akala niya ay lalong nakadagdag sa hinanakit niya. Pinatunayan ng hindi nito pagbisita sa kanya na hindi lang ang mama niya ang tinalikuran nito kundi magnasiya na sariling dugo at laman nito. Pagaman hindi nila pinag-usapan ng tungkol sa kanyang papa, ay batid niyang alam nito kung gaano siya kagalit sa ama niya. Inihinto nito ang sasakyan sa tapat ng isang bagong tayong bungalow. Hindi niya iniisip na yun ang tirahan ng kanyang ama. They couldn't be that cruel. Walang pag-aalinlangang sumunod siya rito nang yayain sila itong bumaba dahil malamang daw na matatalgalan ito sa loob. Bali wala naman daw sa kakausapin ito kung may kasama ito. Bukas ang gate kaya tuloy-tuloy siya sa front door. Isang payat na lalaki na puti na ang buhok at may katabang babaeng bumungad sa kanya. Kagat na bumangon ang galit sa kanyang dibdib hanggang nakatingin sa kanyang ama. Ibang-iba na ang anyo nito. Hindi na ito gaya ng dati na makisig, malakas at maautoridad ang anyo. 2 taon na lang dumaan mo tila 1 dekada ang nadagdag sa edad nito. Kung hindi sa kulay tsokolating mga mata na minani niya rito ay hindi niya ito makikilala. Irene na anak, maluhalo ang sabi ng papa niya. Humakbang ito palapit sa kanya, tangkang hahaplosin ang mukha niya, pero maagap na umatras siya. Traidor, pasinghal na sabi niya kay Trick. Walang dudang katabat ito ng papa niya sa pagdadala sa kanya roon. Makinig ka muna sa papa mo, Irene. Nakiusap siyang dalhin kita rito dahil gusto kanyang makita. May sakit siya. Hindi mo ba nakikita? Pinigilan siya nito sa braso upang hindi siya makalis. Wala na akong amat. Matagal nang patay ang ama ko. 2 years ago pa. Kaya hindi ko kilalang taong yan. Nagtatago sa mga bagay na sabi niya. He's still your father, Irene. Pakinggan mo muna. Ang paliwanag niya, sabad ng babaeng katabi ng ama niya. Pinukol niya ng uring tingin ng babae. Higit na matanda ito kaysa sa mama niya. Base sa itsura nito ay wala itong panama sa ganda ng mama niya. Paano na kaya ng papa niyang iwan ng mama niya para dito? Hindi ko kailangan ng paliwanag niya. He's 2 years too late. Pasik na sabi niya. Lumuwag ang pagkakahawak sa kanya ni Trick. Sinamantala na iyon. Ipiniksi niya ang kanyang braso at tumakbo palabas. Pero nasa tapat pa lang siya ng sasakyan nito ay nahablot na uli siya nito at tagumpay na napigilan sa magkabilang braso. Bitawan mo ako. Sabi niyo, Trick, bitawan mo ako. Hindi ako babalik dun. Ayokong pakinggan ang mga excuses niya. Kahit anong paliwanag ang gawin niya, hindi ko pa rin siya maintindihan. Patuloy siya sa pagpumuligtas. Nang hindi ito matinag ay pinagsusuntok niya ito sa mga balikat at sinipa sa binti. Ouch! Stop it, Irene. Niyugyug siya nito. Trick, please. Ayokong. Napasigok siya. Umiiyak na pala siya. Ang akala niya ay dahil sa sobrang galit kaya lumabo ang tingin niya. Iyon pala ay dahil ng luhang malayang umagos sa magkabilang pisngi niya. Bumuntong hininga ito bago sila napipilitang kinabig siya palapit sa dibdib nito. Dana, humuhulas na ang maskara mo. Mukha ka na tuloy panda. Pagpapatawan nito. Hinahagod nito ng bahagya ang likod ng ulo niya. Kapag kuha na iginiyasin nito sa pansero nito, inuupusin nito sa passenger seat at kinabit ang seatbelt nito. Dito ka lang, babalik lang ako sandali sa loob ng bahay. Kapag wala ka dito pagbalik ko ay malalagot ka sa akin. Hindi na siya hinintay na sumagot nito. Umalis ito paglipas ng 5 minuto ay bumalik ito. Pumasta ito sa likod ng Maribela. Kapwa sila walang ibig ng panda nito ang sasakyan. Ano ang sakit niya? Maya-maya ay hindi siya nakatis na sabi niya. Sumulyap ito sa kanya bago nagot. Leukemia. Is it still? Nais niyang malaman kung gaano nakalala ang sakit ng kanyang